Disclaimer: ang kwentong ito ay katang-isip lamang at ginawa para sa layunin ng libangan. Ang anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang. Ang lahat ng karakter, lokasyon at pangyayari sa kwentong ito ay bunga ng malikhaing imahinasyon at hindi dapat ituring na totoong pangyayari. May mga lihim na habang buhay na dapat manatiling nakabaon. Ngunit sa kanilang pagbabalik sa inabandonang research facility, haharapin nila ang katotohanang mas nakakatakot kaysa sa kanilang inaakala. Ito na ang huling kabanata ng kanilang bangungot at hindi lahat ay makakalabas ng buhay. Kung handa ka nang malaman ang katapusan ng misteryong itinago sa bundok, ihanda ang iyong sarili dahil ito na ang final episode. Madilim na naman ang kalangitan nang muling umakyat sina Marco, Leia at Daniel sa bundok. Ilang araw na ang lumipas mula nang makatakas sila sa inabandonang research facility. Ngunit hindi pa rin sila pinapatahimik ng mga bangungot. Tuwing ipipikit nila ang kanilang mga mata, muli nilang naririnig ang sigaw ng mga taong naging biktima ng eksperimento. Ngunit isang umaga, may natanggap silang kakaibang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Kung gusto ninyong matapos ang lahat, bumalik kayo. Huwag ninyong hayaang makalaya ang Prototype Zero. Nagkatingin na silang tatlo. Hindi nila alam kung sino ang nagpadala ng mensahe, ngunit iisa lang ang kanilang naisip. Hindi pa pala tapos ang bangungot. Habang papalapit sila sa research facility, napansin nilang bukas na ang malaking bakal na gate. Hindi yun ganoon nung huli silang naroon. Mas lalong nakakatakot ang katahimikan. Walang hangin, walang huni ng ibon. Parang pati ang buong bundok ay naghihintay sa kanilang pagdating. Dahan-dahan silang pumasok sa loob habang hawak ang kanilang mga flashlight. Ngunit may isang bagay na agad nilang napansin. Lahat ng ilaw sa pasilidad ay nakabukas. Isa-isang umiilaw ang bawat pasilyo na para bang may taong gumagalaw sa control room. Biglang umalingaw-ngaw ang isang boses mula sa lumang speaker. "Welcome back. Matagal ko kayong hinihintay." Nanigas silang tatlo. Hindi yon boses ng taong una nilang narinig noon. Mas malamig, mas malalim, at tila hindi na tao ang nagsasalita. Unti-unti nilang sinundan ang tunog hanggang sa makarating sila sa pinakailalim ng research facility. Pagbukas nila ng makapal na bakal na pinto, isang napakalaking laboratorio ang bumungad sa kanila. At sa gitna nito, may isang higanting salaming lalagyan, ngunit wala nang laman ang kapsula. May malalaking bakas ng mga kuko sa loob nito, na para bang may isang nilalang na pilit na kumawala. At doon nila narinig ang mabagal at mabigat na mga yabag papalapit sa kanilang likuran. Dahan-dahan silang lumingon. Sa dulo ng madilim na pasilyo ay may isang napakalaking anino. Hindi ito gumagalaw. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanila. Maya-maya, muling umalingaw-ngaw ang boses sa mga speaker. "Prototype Zero, ang unang matagumpay na eksperimento. Nilikhang walang takot, walang awa, at walang habas na papatay sa sinumang makapasok dito." Biglang kumurap ang lahat ng ilaw sa isang iglap. Nawala ang nilalang. Hindi pa man sila nakakahinga. Isang napakalakas na dagundong ang yumanig sa buong laboratorio. Boom! Tumalsik ang isang bakal na pinto at muntik nang tamaan si Daniel. "Tumakbo!" sigaw ni Marco. Nagunahan silang tumakbo sa makipot na pasilyo habang naririnig ang mabibigat na yabag sa likuran nila. Hindi na nila kailangang lumingon. Alam nilang hinahabol sila. Sa gitna ng kanilang pagtakbo, napansin ni Leia ang isang silid na bahagyang nakabukas. Mabilis silang pumasok at isinara ang pinto. Habang hinihingal, napansin nilang isa pala itong lumang control room. Nakasindi pa rin ang ilang monitor. Sa isa sa mga screen, lumabas ang isang lumang video recording. Isang siyentista ang nagsasalita habang halatang takot na takot. "Kung may makakapanood nito, patawarin ninyo kami. Hindi kami gumagawa ng gamot. Gumagawa kami ng halimaw.
Ipinakita sa video ang isang lalaking nakakadena sa loob ng kapsula. Unti-unti siyang nagbago. Namula ang kanyang mga mata, humaba ang kanyang mga kuko, at tuluyang nawala ang kanyang pagkatao. Huminto ang video. Kasunod nito ay isang mensahe sa monitor. Emergency Protocol. Ang tanging paraan upang mapatay ang Prototype Zero ay sirain ang pangunahing reaktor ng pasilidad. Nagkatinginan ng tatlo. Alam nilang wala na silang ibang pagpipilian. Kailangan nilang makarating sa reactor room, kahit kapalit pa nito ang kanilang mga buhay. Sa sandaling iyon, may kumalabog sa kabilang panig ng pintuan. Bang! Isa pa. Bang! Unti-unting nabiyak ang bakal na pinto. At mula sa siwang, unti-unting lumitaw ang isang mapulang mata na nakatitig sa kanila. Napaatras sina Marco, Leia at Daniel habang patuloy na bumibigay ang bakal na pinto. Bang! Bang! Sa ikatlong hampas, tuluyan itong bumigay. Mula sa makapal na usok ay lumabas ang Prototype Zero. Halos 2 metro ang taas nito. Ang balat ay maputlang kulay abo, puno ng malalalim na sugat at peklat. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa mapulang liwanag, habang ang mahahabang kuko ay kumakaladkad sa sementadong sahig. Hindi ito sumigaw, hindi ito umungol. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanilang tatlo. Iyon ang mas nakakatakot. Palit larawan, bigla itong sumugod. Sa isang iglap, itinulak ni Marco sina Leia at Daniel. Tumakbo kayo. Hahanapin ko ang reactor room. Nagtakbuhan sila sa magkakaibang direksyon upang lituhin ang nilalang. Ngunit hindi nagtagal. Nagsimulang tumunog ang emergency alarm. Warning. Reactor instability detected. Nagliwanag ang buong pasilidad sa pulang ilaw. Unti-unting nagsasara ang bawat bakal na pinto. Kung hindi sila makakaalis, sabay-sabay silang mamamatay sa loob. Habang hinahabol ng Prototype Zero si Marco, nakita niya ang silid na may malaking simbolong reactor core. Mabilis siyang pumasok. Sa gitna ng silid ay may isang malaking makina na umiikot at naglalabas ng nakakasilaw na bughaw na liwanag. Sa tabi nito ay isang pulang lever na may nakasulat, Emergency Overload. Nanginginig ang kamay ni Marco. Alam niyang kapag hinila niya yon, sasabog ang buong research facility. Ngunit iyon lamang ang tanging paraan upang mapigilan ng halimaw. Bago pa niya mahawakan ang lever, bumukas ang pinto. Dahan-dahang pumasok ang Prototype Zero. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito sa paos at nakakatindig balahibong tinig. Wag. Natigilan si Marco. May natitira pa bang pagkatao sa nilalang? O isa lamang itong panibagong panlilinlang bago siya patayin? Habang papalapit ang Prototype Zero, mahigpit na hinawakan ni Marco ang pulang lever. Isang desisyon na maaaring magligtas sa marami. Ngunit maaaring maging katapusan nilang lahat. Huminga ng malalim si Marco. Sa kabila ng pagsusumamo ng Prototype Zero, mahigpit niyang hinila ang pulang lever. Sa loob lamang ng ilang segundo, umalingaw-ngaw ang emergency alarm sa buong research facility. Reactor overload. Self-destruct sequence. Activated. Evacuate immediately. Nagsimulang manginig ang buong gusali. Isa-isang pumutok ang mga ilaw at bumagsak ang malalaking tipak ng semento mula sa kisame. Biglang tumingin ang Prototype Zero kay Marco. Sa unang pagkakataon, nawala ang mabangis nitong tingin. Napalitan ito ng matinding lungkot. Mahinang sinabi ng nilalang, "Salamat." Napagtanto ni Marco ang katotohanan. Ang nilalang ay hindi isinilang na halimaw. Isa lamang itong ordinaryong tao na naging biktima ng walang awang eksperimento. Mabilis na tumakbo sina Marco, Leia at Daniel palabas ng pasilidad habang patuloy ang countdown. 30, 29, 28. Sa likuran nila ay naririnig ang sunod-sunod na pagsabog
Paglabas nila sa pangunahing gate, hindi na sila lumingon. Makalipas ang ilang segundo, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong bundok. Nilamon ng apoy ang research facility. Kasabay nito ang tuluyang pagkawala ng lahat ng lihim na itinago sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang buwan, sinubukan nilang ipaalam sa mga awtoridad ang lahat ng kanilang natuklasan. Ngunit pagdating ng mga investigador sa bundok, wala na silang natagpuan. Wala ang mga guho, wala ang laboratorio, at wala ang namang bakas na may itinayong research facility roon. Para bang hindi ito kailanman umiral. Tahimik na umalis ang tatlo, dala ang alaalang hinding-hindi nila malilimutan. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, napansin ni Leia ang isang lumang ID card na nakahandusay sa damuhan. Kinuha niya ito. Nang baliktarin niya ang card, nakasulat ang salitang Project Prototype 1. Nanlamig silang tatlo. Kung ang nilabanan nila ay Prototype 0, sino o ano ang Prototype 1? Sa di kalayuan may isang pares ng mapupulang matang tahimik na nakamasid sa kanila mula sa gitna ng kagubatan. At doon nila naunawaan na may mga lihim na hindi kailanman tuluyang nalilibing. Wakas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi mo mamiss ang susunod nating mga kwento. At tandaan, hindi lahat ng lihim na inilibing ay nananatiling nakabaon. May mga eksperimento na maaaring masira ang isang pasilidad, ngunit ang kanilang mga bunga ay patuloy na nabubuhay sa dilim. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa susunod na kwento. Mag-ingat ka sa mga lugar na ipinagbabawal puntahan dahil baka may naghihintay pa rin sa iyo roon.